Naaalala mo pa ba nung panahon na ikaw ay nag-aaral pa lang? Meron ka bang namamalayan na halos lahat ng reward ay napupunta sa mga matatalino? Sila yung palaging nasasali sa mga patimpalak, nakukuha nila ang atensyon ng mga guro, tapos sila pa yung malalaki ang scores tuwing exam. Wala silang sekreto kung bakit sila successful sa eskwelahan dahil alam nating lahat na meron silang mataas na IQ. Ganon din sa proseso ng pagyaman, dapat meron kang mataas na IQ. Pero sa halip na academic IQ, mag-focus ka sa IQ ng mga mayayaman, at yun ay ang financial IQ. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 financial IQ ng mga mayayaman. Ito ay galing sa libro ng entrepreneur na si Robert Kiyosaki na pinamagatang Rich Dads Increase Your Financial IQ. Base sa nagawa kong research, wala pang gumagawa ng book summary ng librong ito dito sa Pilipinas, kaya napag-isipan kong ibahagi ang mga aral ng libro upang magbigay ito sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa topic ng pagyaman. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano ba ang pinagkaiba ng financial IQ sa financial intelligence. Sa eskwelahan, ang top 10 students ay puro matatalino, pero hindi ibig sabihin nun na magkapareho na ang kanilang IQ, di ba? Ganon din sa pera, lahat ng tao ay merong financial intelligence o kaalaman sa pananalapi, pero hindi lahat ng tao ay mataas ang financial IQ. Halimbawa, si John at Peter ay parehong kumikita ng 100,000 pesos buwan-buwan, pero si John ay merong 30% tax na nakakaltas sa kanyang income at 70,000 pesos na lang ang perang kanyang naiuuwi. Habang si Peter naman ay meron lang 10% tax deduction at nauuwi niya ang 90,000 pesos ng kanyang income. Sa nagawa nating halimbawa, pareho silang may mataas na financial intelligence dahil kumikita sila ng 100,000 pesos pero magkaiba ang kanilang financial IQ dahil hindi pareho ang halagang nahahawakan nila after taxes. In short, ang financial intelligence ay kaalaman na meron tayo pagdating sa pera, habang ang financial IQ ay ang sukatan ng kaalaman na yon. Kaya hindi na natin patatagalin pa at simulan na nating tuklasin ang 5 financial IQ ng mga mayayaman. Financial IQ number 1. Kumita ka ng maraming pera. Ang basihan ng financial IQ number 1 ay kung magkano ang pera na iyong kinikita. Halimbawa, kung kumikita ka ng 80,000 pesos buwan-buwan, meron kang mas mataas na financial IQ kumpara sa taong kumikita lang ng 30,000 pesos. Sinabi ni Robert Kiyosaki na ang taong matalino sa eskwelahan ay posibleng mariit pa rin ang kikitain na pera kapag wala siyang mataas na financial IQ number 1. Isang halimbawa na rito ang kanyang ama. Nakapagtapos ito ng pag-aaral, merong PhD at isang punong guro. Pero nakita ni Robert na kahit gaano katalino, kasipag at kalaki ang income ng kanyang ama, palagi pa rin itong kinakapos sa pera. Kaya doon niya naisip na ang kanyang ama ay merong mataas na academic IQ pero mababa lang ang financial IQ nito. Doon din niya natutunan kung gaano kahalaga ng financial IQ kung gustong yumaman ng isang tao. Sa ating mundo, merong 4 na uri ng tao na kumikita ng pera. Sila ang employee, self-employed, business owner, at investor. Tinatawag ang konsepto na to ni Robert Kiyosaki na cash flow quadrant. Ang mga employee at self-employed ay mga tao na nagtatrabaho para sa pera, habang ang mga business owner at investor, pera naman ang nagtatrabaho para sa kanila. Sinabi niya na isa sa mga rason kung bakit hindi nai-increase ang financial IQ number 1 ng mga tao dahil pinipili lang nila na manatili sa left side ng quadrant. Umaasa lang sila sa steady paycheck ng kumpanya, commission, at hourly rate. Habang ang mga mayayaman naman o yung nasa right side ng quadrant ay focus sa pagpapalaki ng kanilang assets o mga negosyo at investments na nagbibigay cash flow o income sa kanila. Kaya kung gusto mong yumaman at ma-develop ang financial IQ number 1, kalimutan mo ang advice na magtrabaho para sa pera. Sa halip, mag-focus ka na bumuo ng asset na posibleng magbibigay ng passive income sa iyo. Maging problem solver ka rin at bigyan mo ng serbisyo at value ang ibang tao. Sa ganyang paraan, maraming pera ang darating sa iyo dahil willing na magbibigay ng pera ang mga tao kung meron kang solusyon sa bawat problema na meron sila. Financial IQ number 2. Bigyan mo ng proteksyon ang iyong pera. Dito madalas nabibigo ang mga taong malaki ang income. Pagkatapos nilang kitain ng pera, hindi nila ito nabibigyan ng proteksyon para mananatili ito sa kanilang mga kamay. Kaya madalas na naririnig mo ang istorya ng isang tao na may malaking income pero malaki rin ang expenses. Meron silang high financial IQ number 1 dahil meron silang income na malaki. Pero mababa ang kanilang financial IQ number 2 dahil pagkatapos nilang kitain ng pera, hinahayaan lang nila na mapunta ito sa ibang mga kamay. Kung ang sukatan sa financial IQ number 1 ay pera na iyong kinikita o gross income, ang sukatan naman sa financial IQ number 2 ay percentages. Halimbawa, kung ang isang doktor at negosyante ay parehong kumikita ng 200,000 pesos buwan-buwan, tapos ang doktor ay merong 45% tax ng kanyang income, habang ang negosyante ay walang tax na binabayaran. Merong mas mataas na financial IQ number 2 ang isang negosyante dahil buong buo ang halaga na kanyang natatanggap. Pero aside sa tax, meron pang ibang mga factor na umaanay ng ating pera. Gaya ng isang magsasaka,
Kung siya ay magtatanim, maghihintay siya ng ilang buwan bago siya may aanihin. At sa mga buwan na yon, nandoon din ang mga kaaway na sumisira ng kanyang mga pananim. Daga, insekto, ibon, o di kaya bagyo. Ang proseso ng pagtatanim ng isang magsasaka ay maihahalin tulad din natin kung paano tayo kumikita ng pera dahil meron ding itong mga kaaway. Nabanggit ni Robert Kiyosaki na merong 7 kaaway ang ating pera. O narito, ang bureaucrats. Alam nating lahat na humihingi talaga ang gobyerno ng small percentage ng ating income sa paraan ng taxes upang ibigay ito sa mga bureaucrats. Ang problema ng mga bureaucrats ay wala silang alam kung paano kumita ng pera dahil ang gawain lang nila ay gumastos. Kaya ang kahirapan at problema ng isang bansa ay hindi nalulutas. At kung hindi nila nalulutas ang mga problema, gagawa uli sila ng ibang anyo ng tax at bibigyan ito ng ibang pangalan. Kaya habang tumatagal, patong-patong din ang tax na ating binabayaran at mas lalong tumataas ang kaltas ng income ng mga tao. Pangalawang kaaway ay bankers. Nabanggit ko sa aming previous video kung bakit ang pag-iipon ng pera ay hindi magpapayaman sa iyo. Dahil ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng halaga ng ating pera. I encourage you na panoorin mo ang video na yon. Pangatlong kaaway naman ay brokers. Sa mundo ng pera, mayroong brokers sa stocks, bonds, real estate, insurance, businesses, at iba pa. Ang broker ay katulad ng isang salesperson. Nagbibigay sila ng advice kung ano ang maganda na stocks, bonds, o insurance ang dapat mong bilhin. Pero ito ang isa sa mga problema ngayon. Maraming mga tao na kumukuha ng advice galing sa mga salesperson at hindi sa mga tunay na mayayaman. Pang-apat na kaaway ay businesses. Merong mga businesses na nagbibenta ng mga produkto na nagpapahirap sa iyo. Isipin mo na lang yung produkto na nabili mo ng mahal, pero maliit lang ang value na nabibigay sa iyo. O siguro hanggang ngayon na hindi mo pa rin nagagamit. Panglimang kaaway ay brides and beaux. Ito yung mga tao na pinapakasalan ng pera. Kung marami kang pera, mamahalin ka ng mga taong to. Kaya pag hindi ka mag-iingat, malamang ay gagawin ka rin nilang biktima. Isang halimbawa na rito ay ang kaso ng miyembro ng sikat na band ng The Beatles na si Paul McCartney. Noong panahon na nag-divorce sila ng kanyang asawa, sinuko niya ang 50% ng kanyang ari-arian na merong halagang mahigit kumulang $1 billion. Mataas ang kanyang financial IQ number 1 dahil malaki ang kinikita niyang pera sa music industry pero talo pa rin siya pagdating sa financial IQ number 2. Pang-anim na kaaway ng ating pera ay brothers-in-law. Ito yung common na napapanood mo sa pelikula na pag malapit nang mamatay ang isang mayaman na tao, nagdaratingan yung kanyang mga relatives at humihingi ng pamana. Careful ka rin dito. At ang huli at kapitong kaaway ng ating pera ay barristers. Ito naman yung mga tao na ginagamit ang kaalaman ng law, gaya na lang ng isang customer na nagsampa ng kaso sa McDonald's dahil sobrang init daw ng kanilang kape. Ito yung mga unsatisfied customers at gumagamit ng court system para kukunin yung pera mo. So 7 mga kaaway ng ating pera, na rin sa mga ito ang merong malaking impact sa iyo. Magbigay ka ng comment sa ibaba. At kung bago ka pa lang sa aming channel, please consider to subscribe para lagi kang updated sa aming bagong videos every week. At pakishare na rin sa iyong mga kaibigan pagkatapos mong panoorin ang video para mas lalo pa nating mapapalawak ang financial literacy dito sa Pilipinas. Financial IQ number 3. Alamin ang tamang paraan ng pagbabudget. Merong dalawang uri ng budget, ang budget deficit at budget surplus. Ang budget deficit ay ang pagtaas ng expenses kumpara sa income. Kung gagawa tayo ng financial statement ng tao merong budget deficit, ito yun. Mababa ang kanyang asset at income. Tapos mataas ang kanyang liability at expenses. Sinabi ni Robert na ang pagbabudget ay isang plano. Ang budget deficit ay isang plano ng budget na magpapahirap sa iyo. At madalas na nahuhulog sa ganitong uri ng budget ay yung mga taong nasa left side ng cash flow quadrant. Ang mga employee at self-employed dahil wala silang asset. Ang meron lang sila, income ng kanilang trabaho, liabilities, at expenses. Magtungo naman tayo sa pangalawang uri ng budget, ang budget surplus. Ang budget surplus ay ang pagtaas ng income kumpara sa expenses. Kung babalikan natin ang financial statement, sinabi ni Robert Kiyosaki na ang budget surplus ay isang gastos at dapat gawin mo itong priority. Ito ang mga uri ng gastos na nabanggit ni Robert, savings, tithing, at investing. I agree na parang gastos talaga ang mga ito. Pero ang maganda sa ganitong uri ng gastos ay bumabalik ito sa iyo. Kaya hindi ka magtataka na kung bakit ang budget surplus ay uri ng budget na magpapayaman sa iyo. Kung sinabi ng ibang financial speaker dito sa Pilipinas na ihinto mo na ang pagbili ng milk tea o Starbucks coffee para makaipon ka ng pera,
Ito naman ang advice ni Robert. Okay lang na bibili ka ng coffee o i-maintain mo ang lifestyle na meron ka yon. As long as ginagawa mong priority ang pag-increase ng iyong income. Ika nga ng isang entrepreneur na si Dan Lok, you don't have a spending problem, you only have an income problem. Kaya bago mo i-deprive ang sarili mo at paniwalaan ang advice ng ibang speaker na huwag kang bumili ng milk tea, isipin mo muna kung good advice ba yon. Isa pa, hindi mo rin mai-increase ang iyong financial IQ kung puro lang pagtitipid ang ginagawa mo. Gawin mong priority ang pag-increase ng iyong income at gamitin mo ang budget surplus dahil yan ang budget na magpapayaman sa iyo. Financial IQ number 4. Dapat marunong kang mag-leverage ng pera. Ano ba ang ibig sabihin ng leverage? Ang leverage ay ang pagbibigay ng maximum result gamit lang ang minimum na effort. Halimbawa, kung ikaw ay employee, wala kang leverage dahil para kumita ka ng pera, sarili mong sikap ang iyong ginagamit. Pero kung business owner ka naman, napakalaki ng iyong leverage dahil kaya mong gumamit ng oras at lakas ng ibang tao para sila na ang magtatrabaho ng mga gawain na gusto mong matapos. Pero bago mo ma-master ang konsepto ng leverage, merong isang bagay na dapat mong i-consider at yun ay ang control. Kung wala kang control, mahihirapan kang gumamit ng leverage at paniguradong mataas din ang risk ng iyong investment. Gaya na lang ng mga taong nag-iipon ng pera, hindi nila mapapanatili ang halaga ng kanilang pera taon-taon dahil hindi sila ang nagko-control ng inflation rate. Ganon din sa isang employee, wala siyang leverage ng kanyang income dahil hindi siya ang gumagawa ng halaga ng kanyang oras dahil kumpanya ang gumagawa nito. Magandang halimbawa ng investment na meron kang control ay rental properties. Dahil hindi nakadepende sa market ang presyo ng iyong renta, ikaw ang gumagawa ng desisyon dito. Kaya bago ka magsimulang i-leverage ang iyong pera, isipin mo muna kung meron kang control ng iyong investment o wala. Financial IQ number 5. Palawakin mo ang iyong financial information. Dati, kung meron kang malaking bahay, sasakyan at ibang mga ari-arian, mayaman ka. Yan ang kinikilalang asset sa panahon ng industrial age. Pero iba na ang asset natin ngayon. Ito ang sinabi ni Robert Kiyosaki. Information is the single greatest asset of this era. Kaya mas lalong yumayaman ang mga mayayaman dahil meron silang updated na impormasyon pagdating sa pera. Kaya isang common habit ng mga mayayaman ay magbasa araw-araw dahil isa itong paraan sa pagpapatalas ng isipan at skills. Alam din nila na hindi negosyo ang nagpapayaman sa kanila, kundi ang kanilang kaalaman sa negosyo. Kung iisipin mo, kung walang alam si Manny Villar ng kanyang negosyo, mayaman kaya siya? Malamang hindi. Kung merong impormasyon na magpapayaman ng isang tao, meron ding impormasyon na magpapahirap sa atin. Kaya na lang ng mga advice na mag-aaral ka ng mabuti para paglaki mo, makahanap ka ng magandang trabaho, makabili ng bagong sasakyan, magpatayo ng sariling bahay, at iba pa. Wala namang masama sa advice na yon. Pero ang problema, yun ay average advice. Hindi kaya yaman kung susundin mo ang ganitong klase ng mga advice. In conclusion, hindi talaga asset o mga negosyo ang magpapayaman sa atin, kundi impormasyon sa asset at negosyo. Sana ay nadagdagan ang iyong kaalaman ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.